nakikita ko na dapat buong-buong buwagin nito at i-dissolve ang Quad Committee, no? Kasi katulad nung nababanggit ko, hindi lang ito napakamahal na pagkakamali sa focus ng batasan, kundi ito ay tinatawag nating malinaw na paglabag sa ating saligang batas. So, unahin lang muna natin itong mga pagdinig, no? Lalo na sa Quadcom. Napaka makapangyarihan ito, biluin mo. 4 na komite nagsanib puwersa. Maliban diyan, nagsanib din yung kanilang mga issues. Ibig sabihin, yung EJK, yung war on drugs, sinama na doon sa Pogo, at sa iba pang mga usapin. Ano po ang masasabi niyo ukol dito, sir? Alam mo, Admar, no? Talagang sinusundan natin itong Quad Committee magmula nang ito ay itinatag, no? Magpasa hanggang ngayon kung saan ay makikita natin yung ano yung tinatawag nating parang tila baga scripted or may mga bagay-bagay na pinag-uusapan na tila walang katapusan, no? So, alam mo, sa aking pag-aanalisa rito, in fact, ito ay naging bahagi ng isang napakagandang forum ng lahat ng profesor ng San Beda Graduate School of Law. At alam mo naman na ako ay isang profesor sa San Beda Graduate School of Law. Pero ngayon, sa aking pananaw ngayon, Admar, ay nakikita ko na dapat buong-buong buwagin nito at i-dissolve ang Quad Committee, no? Kasi katulad nung nababanggit ko, hindi lang ito napakamahal na pagkakamali sa focus ng batasan, kundi ito ay tinatawag nating malinaw na paglabag sa ating saligang batas. At ito yung una kong tutuhugin, Admar, no? Number one, yung paglabag sa ating saligang batas ay nakikita natin na yung direction or yung trajectory nito ay madalas na lumalampas sa nasasakupan at nagiging function ng korte na humahatol sa kriminal at administratibong mga kaso na siyang tungkulin, no, ng tinatawag nating hudikatura at ekutibo, no? Kasi nagfa-function sila as quasi-judicial body, no? So, Admar, makita natin na sa halip na makamit ang kanilang constitutional na layunin, ang mga ito ay nagiging plataforma para sa pagkapakitang tao at panghihimasok sa mga tungkulin ng ehekutibo at hudikatura, no? Pangalawa, paglabag ito sa tungkulin ng judiciary, no? Kasi katulad nung nabanggit ko earlier, kapag ikaw, itong Quad Committee ay nagfa-function bilang quasi-judicial body, ang Senado ay naglalabas ng mga pahayag na may kinalaman sa pananagutang kriminal. Ito ay isang tungkuling eksklusibo sa korte. So, kasi dito, walang karapatan to cross-examine kung sino man yung kanilang gustong imbitahin na maging resource person na halimbawa na kadalasan ay nagiging akusado at napag-iinitan sa resource person na instead na gawin itong in aid of legislation ay malinaw na merong specific target or direction which basically ay politically charged, no? So dito sa katagalan na ginagawa ng Quad, alam mo, Admar, yung kanilang oras at pondong ginugugol, no, sa investigasyon nito, kadalasan ay kukonti o wala halos lahat na dudulot na konkretong resulta, no, sa paggawa ng batas, no? Bakit? Ito nabanggit yan, no? Kasi habang sinusuri natin yan at kinukumpara natin sa ibang administrasyon halimbawa, Admar, napakababa ng produktibidad sa paggawa ng batas, no? Nasa kabila ng mga mataas na antas ng publicized hearings nito,
nanatiling mababa ang production ng mga batas. In fact, itong 18 Congress natin, halimbawa, ay nagtala ng mas kokonting na ipasa kumpara sa mga naunang sesyon ng Kongreso, no? So, ang mga investigasyon, Admar, ay nagiging sanhi ng pagkakaantala, no? Sa aking pagtingin, sa mga panukalang batas na dapat sanay nakatuon, no? Sa pangunahing issue gaya ng kalusugan, gaya ng edukasyon, at pagpuksa ng kahirapan. Yun naman yung mga bagay at mga batayang suliranin na hinaharap ngayon ng sambayan ng Pilipino, no? Kaya itong aking panukala na dapat ito na yung pagkakataon na buwagin na itong Quad Committee dahil nagpapabigat ito sa buwis ng bayan. Hindi lang naman ito malaki ang pondong nalulustay dito, no? Sa pagsasagawa ng isang malakihang investigasyon. Katulad ng nabanggit mo, pinagsama-sama lahat sa isang committee, no? Na sumasaklaw sa mga pangangailangan sa suporta sa administrasyon, no? Mga tauhan, at alam natin yung logistical na gastusin nito, no? So, kadalasan dito, Admar, itong pampulitikang panlabas na ito ay nagiging pagsasayang lamang sa yaman ng mas mainam sana ay ilaan na, no? Sa mga sektor ng infrastruktura, edukasyon, kalusugan, at lalong-lalo na itong ating mga nararanasan na mga hagupit na mga bagyo, hurricane, no? Na kung saan ay maraming namamatay at maraming nasusugatan at maraming na tinatawag natin na the damage, no? At napakalawak nito despite the fact na halos kaliwat kanan at pinagyayabang at binabandera yung mga flood control projects natin na wala namang katuturan, no? So, ang isang napakalinaw at matingkad dito, Admar, na bakit kailangan i-dissolve itong Quad Committee ng Senado ay maraming investigasyon sa Senado katulad ditong sa Quad Committee na tila isinusulong ang tinatawag nating pansariling interes o layunin ng ilang grupo ng individual, no? So politically charged ang mga committee ito at mga investigations, no? Na ang mga tanyag na kaso, halimbawa tulad ng mga investigasyon na ginagawa ngayon ay makikita natin na hindi tumutuloy at hindi nagkaroon ng tinatawag nating pagbabalangkas at pagpapalakas ng isang batas, no? Kaya dito rin ay kadalasan, Admar, nakakausap natin ang ating mga kababayan sa iba't ibang lugar ng Pilipinas ay pagod na sila pagod na sila at mababa yung kanilang tiwala dito sa Quad Committee investigations na ito, no? Kasi paulit-ulit at madalas itong investigasyon na ito ay talagang makikita natin na pinabababa yung tiwala sa Kongreso, no? Kasi yung violations ng separation of powers, kapag ikaw ay nag-iimbestiga, nag-prosecute, at kung ikaw ay may nalikom ng ebidensya, halimbawa, Admar, hindi mo dapat gawin itong Senado o itong Senate Committee investigation na yon para magkaroon ka ng specific target and at the same time, sampahan mo sa korte o sa hukuman dahil yan naman yung tamang protocol, no? Pero ulitin ko lang na yung aking mga legal objections dito ay sumasalamin ngayon itong ginagawa ng Quad Committee na merong kumukumpas, na merong nagbibigay ng direksyon. Minsan na makikita natin na yung mga script nila hindi makakapareho o madali mong maanalisa na bukod doon ay meron silang gusto ng i-liquidate politically, no? So, sa ganitong pagkakataon ay nakikita natin na halos nawawala ang tiwala ng publiko, no? At ito ay napakalaking paglulustay ng kaban ng bayan,
Admar. Opo, attorney, sa mga ganitong klase ng mga pagdinig, meron ka bang naalala na merong inamyendahan tapos naaprubahan kalaunan yung pag-amyenda ng Pangulo? Kasi sa dami na nating mga sinasabi nilang in aid of legislation, pero yung naririnig natin na mga naging priority bill, naging mga nilagdaan into batas, wala naman tayong naririnig na may kaugnayan ito dito sa mga kontrobersyal na mga issue. Tama, Admar, no? Hindi lang yung wala tayong naridinig. Wala talaga. Kaya nga naabuso yung konsepto ng in aid of legislation, no? No matter how you look at it, kahit na objectively and subjectively, marami tayong matitibay, malalakas na batas. Halimbawa sa anti-terrorism law natin, no? Nagkaroon tayo ng masinsinang mga investigasyon diyan sa mga gustong mag-overthrow ng ating duly constituted government at upang iporma ang isang sosyalismo at forma ng komunismo sa ating bansa. Nagkaroon ng investigation, nakita natin yung linkage ng mga tinatawag nilang fronte ng National Democratic Front na mismong nandun nagpa-function sa ating Kongreso. Pero anong nangyari? Wala din. Walang nakasuhan sa anti-money laundering, yung provision sa material assistance, halimbawa Admar, sa mga terrorist groups as defined by our law and even yung mga designated groups sa iba't ibang bansa ay walang nangyayari. So, tandaan natin, Admar, na yung ating bansa, ang ating Kongreso, napakarami ng matitibay at malaman, masustansyang mga batas na ipinasana. So, ano ba yung pagbabago na gusto nila at direksyon sa mga batas na ito? Na sana ay ini-increase ba ang penalties or inaamyendahan, binibigyan ng susog para mapabuti yung implementasyon ng executive department halimbawa? Wala eh. Kaya nga uulitin ko na napakababa yung productivity sa paggawa ng batas kung ikukumpara mo sa ibang administration. So kaya napakasayang talaga itong nangyayari, no? At kadalasan kung ang investigation mo ay politically charged, nandoon yung napakalaking potensyal na pang-aabuso at pagkontrol mo. Kasi kung ikaw ay umaakto bilang quasi-judicial body, Admar, kontrolado mo yung flow ng pagtatanong at information at walang kakayahan at karapatan na ma-cross-examine halimbawa kung sino man yung tatayo na bilang mga magte-testify na nagko-corroborate halimbawa ng mga akusasyon. Lumalabas kasi rito ay dumadami yung mga akusasyon, maraming nagbabaliktaran, maraming inuudyukan. Halimbawa na magsinungaling, no? Kaya nga lumabas yung sinabi ni Pangulong Duterte, yung subornation ng perjury, no? Na kung saan ay inuudyukan mo ang isang tao para ano ba yon yung sinasabi natin na magsinungaling, no? At mag-imbento ng istorya, no? Ayan yung subornation ng perjury na iyan ay pinapatawan ng malaking parusa yan sa ating revised penal code, Admar, no? Opo. Pwede ba, attorney, kasi doon sa Quadcom, wala bang batas na saklaw at wala ka bang nakikita na kahinaan ng batas na existing na yun ang pwede nilang amyendahan or saklaw na ng mga batas na umiiral ngayon, ito mga sinasabi nila at ang mas mainam, sampahan na lang ng kaso, doon na lang maglatagan kasi ang naisip ko rin, biro mo magpapaliwanag sila dyan. Lahat, mga witnesses, tapos yung inaakusan magpapaliwanag niyan. And umaabot pa sila na ilang oras sa isang meron pang madaling araw na sila natapos. Tapos, kung maghahain man ng kaso, magpapaliwanag ulit ka doon sa korte na naman. Aksaya sa panahon at syempre wala bang mga trabaho yung mga ganyan? Wala, hindi ba sila nakakaapekto na sa pamumuhay ng kanilang mga inimbestigahan din? Tama. Alam mo, napakagandang observation yan. Even in a layman's term, nakikita natin yan na
ano bang direksyon ang pinatutunguhan ng mga investigasyon, no? Maliban sa pahiyain mo ang resource persons at magkaroon ng paghihila ng mga iba't ibang tauhan halimbawa para pasamain ang isang resource person, anong hindi malinaw kung ano yung batas na gusto nilang gawing matatag at gawing malakas, no? Dahil nga sa kakulangan ng tinatawag nating focus doon sa sinasabi nilang in aid of legislation. So, kaya kadalasan nito, instead of in aid of legislation, dahil politically charged nga ito mga investigation ng mga Quad Committee, ay lalong nagke-create siya ng public confusion, no? Kaya nga ito, nasaan yung mga dapat na mga batas na tungkulin ng ating legislatibo na tutugon sa mga pangunahing suliranin ng ating bansa, no? Yun po ang i-focus ninyo. Doon po kayo, kaya nananawagan tayo sa Senado, mag-focus kayo doon sa mga pangunahing issue na naapektuhan ng ating publiko. Iyan po ang dapat gawin nyo. Iyan ang mga pangunahing tungkulin ng Senado, ng Kongreso. Hindi masama na magkaroon ng investigation, pero itong direksyon na tinatahak ngayon ng Kongreso ay hindi na malinaw kung saan patungo at anong batas ang kanilang gustong susugan, ang kanilang gustong amyendahan, or kung merong mga batas na gustong baguhin. Katulad ng nabanggit mo ay napakalakas ng mga batas natin. Halimbawa sa mga human trafficking laws, isa tayo So, sa mga kumbaga, attorney, pinakamalakas, no, sa buong mundo. so kumbaga, enough na yung mga batas na yon at sampahan na lang ng kaso kung nakikita nila. Kumbaga, hindi ito mahina, wala kang nakikita na o nga no, dapat baguhin itong ganito kasi merong nakasaad din sa batas. Tama, kasi at least doon sa korte, hindi yan yung one-sided, no? Merong karapatan to cross-examine. Alam mo, ang the right to cross-examination, Admar, isa yan sa pinakamahalagang karapatan na nakasaad sa ating saligang batas. Hindi yan masusunod dahil nga ang committee, sila ang may control kung ano yung mga itatanong, sila ang may control kung sino ang mga resource persons. Hindi ba dapat by definition, ang resource persons ay para maging tinatawag nating source ng pagpapaliwanag ng isang batas na gusto nating gawin or amyendahan, no? Hindi ito yung at the end of the day, yung resource person mo, yun ang inuusig mo, yun ang iniipit mo at sinasabi mo na kayo ay nagkaroon ng napakalaking pagkakamali. Ginagawa nila yan kahit kay Pangulong Duterte, kay now kay Vice President Sara. So kaya yung Quad Committee kontrolado nila, hindi lang yung paano yung tinatawag nating pag-budget, no? Dahil yung Kongreso naman sila ang may control ng budget, no? Yung pars na yung purse ng bayan, no? So nagagamit nila 'yan. At sa pamamagitan ng tinatawag nating committee hearings na to in aid of legislation, nagkakaroon ng nakikita natin pang-aabuso. Hindi masama, no? Dahil nalalaman ng publiko halimbawa yung mga pangunahing issue, pero itong Quad Committee ay uulitin ko ulit, mas marami yung rason kung bakit dapat buwagin siya. Ikaw ba ay naniniwala rin, sabi nga ng mga netizen dito, hindi ito in aid of legislation, kundi dalawa? In aid of election and in aid of demolition. Napakalinaw niyan, Admar, no? Halimbawa, no? By definition kasi, napag-usapan na natin yan paulit-ulit, pag in aid of legislation, dapat higpitan nila na yung malinaw dapat yung patutunguhan ng direksyon. Pero ito, makikita natin na dahil may specific target na individual or grupo, no? Ginagawa nila yan even sa ating mahal na pastor na si Pastor Quiboloy, no? Na kung kayo ay meron ng matitibay na ebidensya, sampahan nyo na ng kaso sa hukuman.
So, halimbawa itong ginagawa nila, kaya nga napakalinaw nitong paglabag ng tungkulin, no? Dahil ng ginagawa nila dahil sila mismo ay nagpapahayag ng pananagutang kriminal, no? Na isang tungkuling eksklusibo sa mga korte. Na anong maiisip natin, hindi yan in aid of legislation. Kung meron kayong gustong sirain at meron kayong gustong i-demolish na isang political figure or even isang political party halimbawa, pero kadalasan dahil espesipiko ang political target nila ay kadalasan ay ang sinisira nila yung hinaharap ng isang halimbawa magiging future president ng ating bansa, si VP Sara, or yung mga nakaraang administration, yung halimbawa yung ginagawa nilang reinvestigation yung the drug war, na kung saan ay bakit nagkakaroon ng baliktaran ng pag-uunawa at posisyon tungkol sa drug war ni President Duterte, na malinaw naman nung araw kahit na mismo yung mga nag-iimbestiga ay kanilang pinupuri at sinusuportahan, katulad ng mahigit 75% ng sambayan ng Pilipino na sumusuporta sa drug war, no? At pangalawa halimbawa, nilinaw na yan ni Pangulong Duterte na wala pong state sanction killings, no? Dahil ang mahalaga sa drug war policy ay nakatuon tayo sa pagresolba ng tinatawag nating menace ng drug war, scourge of drug war, para maprotektahan ang future generation at para hindi tayo maging narco state. Alam natin na maraming excesses, kahit papaano ay ang mahalaga ay iyan ay excesses na nagkaroon ng investigasyon na dumaan sa tamang proseso, no? Pero ang kahalagahan dito, katulad nga na binabanggit ni PRRD, ay sa kadalasan ang naiipit ay yung kapulisan kasi nakatali yung kaliwang kamay mo habang ini-enforce mo yung ating drug war, no? Dahil in the sense na yung pananagutan mo, dahil siyempre titignan mo obserbahin mo, babalansehin mo yung situation. Now, of course, alam naman natin na ang ating kapulisan ay hindi yan lumalabas dahil may orden silang pumatay ng tao, or hindi yan functioning as if na ang ating institusyon ay pumupunta sa kalye upang mamaril ng sibilyan, no? Kaya nga ito nagkaroon ng abuso ng definition ng kung ano yung crime against humanity, na kahit mismo yung domestic policy ng drug war pinaabot pa sa ICC, na alam natin na dismiss na ngayon, na tayo lang yung bansa na iniimbestigahan sa isang inherent internal domestic policy na drug war halimbawa, na katungkulan niya ng ating pamahalaan, pero iniimbestiga bilang crime against humanity. So nasobrahan siya kasi hinihikayat mo manghimasok ang outside forces or foreign entity na makikita naman natin na walang accountability sa malawakan, no? Sa institution. Kaya marami mga bansa, powerful countries, no, ang hindi ito pumapasok diyan sa ICC halimbawa.